Good morning, magandang Lunes sa inyong lahat. Pero before we start, please subscribe, like, and comment in this video. Nandito ngayon ako sa labas ng bahay namin para pakita naman sa inyo ano ba yung ginagawa namin nung time ng lockdown. Siguro man lahat na balitaan nyo, lahat tayo naging gardener, no? So nagkaroon din kami ng urban farming dito sa bahay. Marami kaming tinanim. Actually, lahat ngayon napapakinabangan na namin. Meron kaming talong, meron kaming okra, may patola, pati mga sili, kung ano-ano na mga basil, mga kung ano-anong mga herb plants, tinanim din namin siya. So napapakinabangan na rin namin siya. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga nangyari at i-explain ko rin kung ano yung naging result dun sa urban farming namin. Sana magustuhan nyo to. Enjoy the trip ha. Pakita ko sa inyo yung mga halaman. Okay, this is what we have during the lockdown. Talagang yung bahay, iniba namin yung ayos nung bakura namin. Dati puro mga ornamental plants lang ang nakatanim dito. Pero ngayon halo-halo na. Lumalaki na sila as compared in the past. Nagpagawa rin kami ng mga lalagyan nila para maganda yung mga halaman. Eto, yan, tignan nyo. Maraming mga lumalaki na ng mga halaman. Yung iba dyan, naha-harvest na namin. Tingnan nyo, ito Serpentina tiba yan. Yung bulaklak na kulay blue na pwede mo siyang ihalo, magiging tea siya, pang calm daw siya, pang relax. So, araw-araw yan. Pinapakinabangan na namin yan. Iniinom namin yan ng wife ko sa kasama ng tea. May mga basil din kami, iba-ibang herb plants. Iba medyo mataba, yung iba medyo payat. So, yan, meron din kaming mga sili at saka iba-iba pang mga herb plants. Ayan, nandiyan. So, dun sa loob. Ito yung loob pa namin. May bakod kami rito sa loob ng bahay to. Pero sa labas, gumawa rin kami ng iba-iba pang mga... Nagtanim din kami ng iba-iba pang mga halaman. So, yan, tignan nyo. So lalabas ako ng bahay. Ito sa loob pa lang to ng bahay. Yung mga halaman na yan, puro yan sa loob ng bahay. Ito nga pala yung aming avocado tree. Yan. Malaki na ang pakinabang namin dyan. Talagang marami na siya magbunga. Tsaka ang bunga niya, ang sarap. Sobrang, sabi nga ng mga nabigyan namin ng mga fruits nito nung bandang mga April, sobrang sarap daw kasi napaka niya, parang lagkit, sobrang lagkit. So enjoy na enjoy yung mga binigyan namin. So meron din kami rito mga halaman na tinanim sa mga paso. So meron, nagtanim din kami ng iba't ibang mga, ito lemon tree. So yan, iba-ibang halaman, iba-ibang care pala, yung pag-aalaga. Parang dapat may kanya-kanya silang way ng pag-aalaga. So yun, dito mas maganda sa labas. Meron kami mga kangkong. Yan. Yung mga kangkong namin, mga okra, napakinabangan na namin yan. Bali, hina-harvest na lang yan. Yan yung bunga ng okra. Yan, pinapatanda yan para maitanim. So, kaya lang lately kami nung naging ito yung mga saging namin. O, tignan nyo. Marami ng bunga yung saging. Yan, may bunga na yung saging. Yan, yung bunga ng saging. Tapos, ito yung calamansi tree namin. May calamansi tree rin kami. Ang taas-taas na. Ang bilis tumaas. Tapos dito, yan, merong mga ampalaya. Dito iba pang mga okra at talong. Meron din kaming mga pechay, iba-ibang halaman. Ayan. So yan, may patola rin kami na lumalaki na. Dito yung mga kamote seeds. Pinagawa namin to nung nag-lockdown, nagsimula na yung lockdown. Ito yung pansinin nyo tong aming malunggay tree. Tinusok lang namin yan, pero ngayon ayan, napapakinabangan na namin yung malunggay tree na yan. So eto, duhat to. Yan ang duhat.
may bunga na rin yan, nagbubunga na yan, no? Sa likod ng bahay namin, meron naman kaming mangga doon, Indian mango, na talagang kapag nagbunga, sobra-sobra sa amin yan. Ito yung ampalaya, may mga bunga na siya. Tinakpan lang siya ng plastic kasi maraming mga hanip na pumapatay sa bunga. Yun. Ang magandang tanim talaga, ang saging eh. It's natural ano na siya eh. Magtanim ka ng isa, sunod-sunod na yan. Pag nagbunga na yung isa, may uusbong na naman na panibagong puno. Look at this inside. Ayan oh, ang dami-dami ng puno. Nagsimula lang kami sa isang saging, pero ilan na siya ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May 10 na pala. Tapos yun na, dalawa na yung may bunga. Ayan. Tapos yung isa na tong malaki, lumabas na rin yung puso niya. Nandiyan na yung puso niya. So, palabas na rin yung bunga. So, ayan. Ayan. Andito yung ampalaya namin. May mga bunga na rin siya. So, ang isang nagiging problem lang namin dito, ayan, yung mga okra. May talong na rin kami. Ang isang nagiging problem dito, yung sumisira ng mga halaman namin etong mga shells na to. Sila yung nakakasira ng mga halaman. Makikita mo na lang, nandyan sila lahat. So, tanggalin natin para hindi mamatay yung halaman. Yan. Ayan, may bunga rin yung talong. Tapos yung iba dito, mga herbs na ito. Anong tawag dito? Ilalagay ito sa pag nagsisigang ka ng isda. Yan. So yan, may mga bunga yung okra. So simula nung nag-lockdown, imbis na mga ornamentals na yung mga trees namin dito, naglagay kami ng mga pwede namin pakinabangan. Etong ano na to, tong kalamansi tree na to, ang daming magbunga niyan. Hindi na namin kailangan bumili ng kalamansi. So ganun ang ginawa namin during the lockdown. Kaya marami na kaming napapakinabangan. So yung mga merong mga iba pang mga plants na eto. Ito masarap to. Ano nga ba tawag? Broccoli sprouts. Napapakinabangan na namin yan. Nakatanim lang sila sa mga container to ng honey. Container yan ng honey namin na dun sa milk tea business namin. So, imbis na itapon, ginawa namin siyang taniman. Ayan yung serpentina tea, oh. Ang dami na siyang bulaklak. Talagang na-cover niya na. Sobra-sobra na yung mga bulaklak na binibigay niya sa amin. Hindi na namin kayang maubos. Yon. So, kung maganda siya, maganda ang magtanim. Biro mo, mga vegetables, hindi na kami bumibili. Kangkong, okra, talong. Eto, sinasama namin to sa pag nagsasalad kami, yung mga vegetable salads. So, yan. Yan ang ginawa namin during the lockdown na napapakinabangan na namin. So, urban farming is really good. Kung meron kang maliit na mga space, kahit na nga sa mga paso-paso lang, mapapakinabangan mo siya. Kung masipag ka, kasi kailangan lang diligan siya araw-araw. So, yan lahat yan. Kaya, laki dami na, di ba? Yan. Okay? Okay? Anong ang realization natin sa pag-urban gardening? Na-experience namin na ang pagtatanim din pala parang pag-aalaga rin ng tao. May kanya-kanya siyang care na dapat mo gawin para maging malago siya, para maging malusog siya, para lumaki siya ng maayos. May mga experiences kami na iba pala ang treatment sa mga patola, sa upo, sa ampalaya, at saka iba rin yung treatment katulad ng saging. Saging, itayo mo siya, magkusa na siya na maglalago. Pero ang ibang mga halaman, kailangan ng care kasi may mga hanip na kumakapit sa kanila. So nasisira yung mga dahon nila, pati sa mga okra at saka sa talong, sinisira ng mga hanip yung mga leaves nila. So
pumapayat sila, hindi sila nagbubunga ng maayos. So yun, kaya meron kaming mga tinanim na hindi siya tumuloy, katulad halimbawa yung pipino, hindi siya tumuloy kasi meron siyang special care na kailangan mong gawin. May mga times din pala na kailangan kung kailan mo lang siya itatanim. May mga halaman na hindi pwede pag maulan, may mga halaman na hindi pwede pag summer. So, yun ang dapat na matutunan. Hindi lang basta pala, mag-urban farming tayo, gawin na natin yan. So, we have to read din. Nagbasa kami kung ano yung mga dapat namin itanim sa mga buwan na to. So, sa December, iba na naman yung itatanim namin. Maraming pwedeng, ngayon naman, nasa internet na naman kung ano yung dapat natin gawin. So, yun. Kung may mga small spaces tayo dyan, katulad nung sa feeding program, di ba, nung last time na nagpunta kami, meron doon mga kids na nagpunta doon para i-explain yung about urban farming. So, kung may space, maliit na space, malaking bagay na yun, makakatipid ka na sa mga pagkain nyo na sa pang-araw-araw, pwede mo nang makuha sa bakuran nyo lang. So, ganun yun. Kaya, wag natin sayangin yung mga spaces na nandyan lang sa paligid natin. Kasi, talagang mapapakinabangan siya. So, yan muna ngayon ang topic natin for now. So, isa lang ang iiwan ko na lesson. Ang pagtatanim ay para ring pag-aalaga ng mga anak. Iba-ibang ugali, iba-ibang pakikisama ang dapat natin gawin. Katulad din naman sa halaman, merong mga halaman na kailangan matubig, may mga halaman na kailangan maaraw ang gusto nila. So, life is really like that, no? Hindi pwedeng sa iba-ibang tao, sa iba-ibang anak natin pare-parehas ang pakikisama kasi iba-iba sila na ugali. Sabi nga, di ba, ng mga matatanda, ang mga daliri nga natin hindi pantay ang haba So, ganun din. So, just make sure na nasa tama tayo. Marami na namang pwede kang matutunan sa mga ginagawa mo. Marami kang experiences na pwede mong gamitin kung paano tatakbo ang buhay. So, ganun lang yan. Related yan. Lahat ng ginagawa natin, kailangan ng extra care. Kailangan ng pagmamahal, kailangan ng love. Sa buhay natin, i-apply natin siya. At yun, makikita natin, nagiginhawa ang buhay natin. At yung mga mahal natin sa buhay, sasaya rin sila. So, this is for now. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel. Watch this video, share it to your friends, and also like it. Okay, bye!